Flushing tayo. So, nilalagyan ko siya ng R141. Dito, sinasa-arrange natin. And dito siya lumalabas. So, yun yung mga natanggal nating paraw. Yun. So, inalis ko yung compressor. And gumagamit tayo ng nitro para itulak niya yung bara, okay, na nagbabara sa system. So red ginagamit natin kasi mataas yung pressure, and yun, i-charge na natin mamaya. Chinek ko rin kung may halong tubig kasi butas nga yung nabutas din yung ano natin indoor. Yun. So far wala naman ko nakitang tubig, so hindi siya nakahigop ng tubig. Ito, hininang natin siya. So maya ulit kakargan natin ng Freon. Okay, so ibabalik na natin yung langis na pinest natin kung may contaminated. So paano ibalik yun? Lagay natin yung yellow sa suction. Tapos ito naman dito sa process valve, discharge, and ito naman suction. So pahigupin natin siya sa suction. Andalin na natin to. And lagyan natin to. Oops. Yun. Ganun lang. Ganun ang pagbalik ng langis. Off na natin to. And salpak na natin yan. Okay. Ito siya, na-solder na natin. Okay. And so, lalagyan natin na. Tapos mag-lyric test tayo. Okay, lagyan na natin yan siya ng pressure, okay, para pang leak test. So nilalagyan natin siya ng initial charge, ng pressure. Pero ano tawag dito, sa libro or pinag-aaral natin sa school, nasa 30 psi lang dapat ilalagay. Pero ako ginagawa ko ng 150 kasi minsan hindi mo siya mapabubbles pag mababa lang ang pressure. And of course, magre-ready rin kayo ng bubbles, soap bubbles. Okay. Tingnan natin, mag-ininang natin. Mas maganda kasi kung ganito kapino yung bubbles niya. Kaya dapat may sponge kayo. So far wala naman leak. Okay. Dito wala
isama na rin natin to dito na rin para sure. And observe natin to kung bababa ng kahit mga ilang minuto lang, kahit 20 minutes siguro pwede na kung bababa. I-check din natin yung inilang natin. Okay, so wala siyang leak. Yan. Yes. Okay, so observe natin mamaya kung bababa. Okay, so wala siyang leak. Okay, so pakawalan na natin. Yan. And magbabacuum tayo. So ito ilipat na natin sa blue kasi ref ang ginagawa natin. Okay. Yun. And lagay natin sa vacuum side. Close na rin natin. And ay close, sorry, open pala to. Okay, ito yung close. And turn on. Okay. Yun. Then vacuum tayo ng siguro mga 30 minutes. Then leak test ulit ng 20 minutes and 30 minutes ulit vacuum para maalis talaga yung moisture sa loob. Kasi butas to, nag-inom tayo. Okay, and tapos na rin tayo mag-flushing. Julian? Okay, so 30 minutes na. Okay, nasa negative 29 tayo. Bakit kaya hindi na siya nag-negative 30? So, itry muna natin i-close ng 20 minutes kung aangat siya. So, yan sa pang negative 29. Dapat sa 20 minutes hindi siya aangat. Okay? Pag umangat siya, ibig sabihin may leak pa tayo. Okay? And ulitin ko, nag-soap bubbles tayo kanina. And ito ang gamit natin. Okay? So mamaya ulit na around 10:20. Napasarap tayo ng pahinga. So hindi siya gumalaw sa 30 minutes. So bagay mo ulit natin siya ng isa pang 30 minutes ulit. Okay. So meaning wala na siyang leak. So after vacuum, then charge na tayo ng refrigerant. Okay. 134. 134. Tama, 134. 50 minutes na. And charge na natin ang refrigerant. So isasara ko na. Okay. Then off na din natin to. And ilagay na natin yung 134. Okay. So since nakapag-leak test na tayo kanina, hindi na natin kailangan i-leak test ulit. So buksan natin to. Pasensya na, may isa lang yung kamay ko. Higpit na. Ito na yun. Kunin natin katala. Buksan natin. Okay. Then pakawalan natin dito para yung hangin is
kasi dito sa hose is maalis. Yan, okay. And charge na natin. So lagyan lang natin siya ng at least 15 PSI. Yan. Then hindi ko pa lang nag-isasalpat to. Yan natin. Okay. Yung clamp tester is hiniram ng mga kasama ko. So, hindi na muna tayo magka-clamp tester. Isaksak natin. Dala-dala ng mga tao ko yung clamp tester. So, plug na natin. Ay, yung low pala dapat i-full natin yung thermostat. Okay, full na siya. So, paandarin na natin. Yun, paandarin siya. And, yung gauge natin is dapat 5 to 6 PSI. So, laro-laroin lang natin hanggang mag-stay siya sa 5 to 6 PSI. Off ko yung camera. Hanggang mag-stay sa 5 to 6 PSI. Oops. And pakiramdaman din natin yung mga hose kung umiinit. Okay? Kasi indication to na okay yung pinaginang natin, hindi nabarahan to. So kailangan umiinit yung mga to, yung low side niya, ay high side niya. Yan. So pag umiinit, ibig sabihin umiikot yung refrigerant sa loob. So yan. Hanggang mag-stay sa 5. Yan. And pag matagal na palang tinetesting to, habang lumalamig kasi yung ref natin is bumababa siya. So ang gawin nyo lang, kung duda kayo baka kulang yung freon na nilagay nyo, buksan nyo lang yung pintuan and babalik siya, tataas ulit siya. Okay. So I think tama na to. Yan o, halos hindi na siya gumagalaw sa 5. Kung bumababa man, konti lang. Yan, so ideal na yan, 3 to 5 PSI. 3 to 5 or 5 to 6. 3 to 6, okay. So, yan. Indication din ng overcharge, nag-ice. Yung tubo. So, observe natin. Tingnan natin sa loob kung may hissing sound. Yun. Naririnig nyo, hissing sound. So, lumalamig na dito na part. And, maglalagay tayo ng yelo. Okay. Para pag-testing din, tingnan natin mamaya, balikan natin mamaya. So yun, pipinturahan ko na lang siguro pag nakapagawa na ako ng yelo. So, goods na. Update na lang ako pag may ayos na mamaya. Okay?